Balikan natin si Rida Reyes sa Olongapo City para humingi ng update kaugnay ng arraignment ni U.S. Marine Joseph Scott Pemberton. Yes, Howie, ngayon nakababa ka lamang itong si lead prosecutor Attorney Emily De Los Santos kasama yung mga private prosecutors sila Attorney Roque at katatapos-tapos lamang ng arraignment and ang sabi no plea daw ito nga ay pinasok ni Pemberton na dito sa kanyang kasong murder. So ang ibig sabihin ang implication niya na Howie ay ang ibig sabihin automatikong ang korte na itong Olongapo City RCC branch 74 ang siyang magpapasok ng not guilty plea para dito sa kampo ni Pemberton. So, sa ngayon, ilang minuto lamang daw na naglast itong arraignment at pagkatapos ay dinismiss na rin, sinuspend na rin. Pero sa mga oras na ito, Howie, ang sabi sa atin ni Attorney De Los Santos ay nagkakaroon ng marking of evidence. So, itong marking of evidence ay dito na pumapasok yung tinatawag nila na preliminary investigation. So, yung mga terms and yung mga gagamiting mga wordings doon sa particular gagamitin para sa pre-trial period rather ay kanilang lilinawin para meron na lamang iisang interpretasyon sa lahat ng mga words na kanilang gagamitin. So, ngayon ay I think si Pemberton ay palabas na o paalis na dito sa gusali at ang understanding natin ay siya ay pabalik na doon sa kanya ulit detention facility sa Jusmag compound sa Camp Aguinaldo Howie. So Rida, nag-personal appearance pa si Pemberton dyan pero hindi siya naghain ng plea, either guilty or not guilty. So ano yung pagkaintindi natin sa legal strategy na yan? Yes. Alam mo, kasi dito, ito kinikwento ni Attorney Harry Roque ngayon na ini-interview siya ng media and kinikwento niya na kanina raw may mga few questions daw na itinatanong, clarification dito kay Pemberton at siya raw parang nangangatog-ngatog pa daw habang sumasagot dun sa mga tanong. Itong hindi mo pagpasok ng kahit anumang plea ay talagang it happens normally sa mga ganitong klaseng arraignment. So, normally kasi sa mga ibang cases kasi na sa pagkakalam ko, Howie, ay kapag no plea ang ipinasok ng kampo, ibig sabihin yan kasi meron pang mga pending motions na yung depensa na hindi pa na bibigyan ng resolution ng judge o ng court. But in this case kasi, medyo extraordinary ito dahil yung kampo ng depensa ay wala naman ang... Yeah, excuse me, Rida. Yes. Meron daw presko na kasalukuyang nagaganap ngayon ni Attorney Harry. Pwede, pakinggan muna natin kung ano yung sinasabi niya. Baka pinapaliwanag din yan. Okay, Howie. Ang pre-trial, wala pong pag-aayos ang papayagan ng pamilyang Laude katarungan ng kanilang hiling. Ano ang naramdaman mo nung nag-enter ng plea? Yun nga ang lakas niyang patayin. Ang lakas ng loob niyang patayin ang kapatid ko. Samantalang doon, di na siya nakakapagsalita. Nauutal na siya sa katotohanan kasi totoo naman. Taman talaga. So, parang mas binibigyan pa nila ng importansya si Pemberton. Sila pang binibigyan nila ng panig samantalang kami hindi man lang kami makakilos ng maayos o wala kami mga kasama doon kundi sila lang nakakapuno doon sa courtroom. Can you describe kung ano yung camera lang kaya itong kamay mo? Gaya pa rin siya ng dati, nakakangiti pa rin kahit papaano, tapos kalmante lang, nakala mo walang nararamdaman na hindi natatakot, nakala mo kinabukasan tapos na lahat. So parang may sinasandalan siya na ewan na napaka-kalmante niya pa rin. Ano yung reaction niyo na gano'n na parang wala lang sa kanya? Siyempre, nagagalit, nanginginig sa inis na pagpasok mo pa lang maaano ka na sa dami ng mga bodyguards niya. Bakit kaya ba namin yariin si Pemberton? Doon may magaganap bang sakitan doon na kaya namin gawin doon kay Pemberton na halos nila lang nakapuno doon sa courtroom. Kami lang ng kapatid ko sa upuan, katabi na namin mga NCIS. Nakakaharas sa pakiramdam. Kung last na proceedings dito sa cabinet, nag-chat po yung sinino Pemberton tapos yung last namin na di ba nagka-eye to eye kami nung last. Pero this time wala, never na siyang lumingon kasi alam naman na niya na nasa likuran lang kami niya.
Supposed to be sana sa first row nga sana kami uupo, pero parang nakakaila nga kasi pagpasok mo mga NCIS na hindi naman namin kayang galawin doon si Pemberton. So yun ang ginawa namin sa likod na lang kami. So never siyang tumingin sa likod. At alam naman namin na kilala niya na kami. Yun. Finally, matutuloy na yung paglilitis. Finally, makukuha na namin yung justice para sa kapatid namin. At sana naman matapos na to. Nang sa gano'n naman lahat tayo makuha natin yung hustisya. Never. It's the court that entered the plea of not guilty. Kasi nga he refused to enter a plea na questionin pa nila sa higher court yung dismissal ng kanilang motion for reconsideration sa DOJ. But even with that plan of elevating the matter before the Court of Appeals, the trial will proceed. Sa Friday, naka-schedule na rin ang pre-trial. Ngayon, ang kaya ng talagang tapusin ay marking of evidence sa preliminary conference. So, all others sa Friday ang hearing, pre-trial. But then, I doubt kung darating si Pemberton because the lawyer already manifested na meron siyang special power of authority to represent Pemberton, kaya baka hindi na dumating si Pemberton. The situation inside is really very intimidating. Of course, Sari and I were not intimidated by the presence of the Americans, but the situation itself is very intimidating because the media were never allowed, not even once. And yet, there were 16 Americans inside the courtroom. 16 Americans. BFA, representatives pa ng BFA Commission. Dalawang laude. The rest, of course, are public prosecutors, private prosecutors, and lawyers ng Pemberton. They are happy to say that willing to work to cooperate and work it out with the public prosecutors. Hopefully, we can really work together to win this battle. Attorney, may representative pa tayong witness? Well, okay. Nabigo po yung tangka ni Pemberton na magkaroon na naman ng delay, no? Dahil ngayong araw, pinareceive sa amin ng isang motion for Bill of Particulars. At di umano, nais nilang magkaroon ng paglilinaw kung paano daw namatay si Jennifer, kung ito ay dahil sa pananakal o dahil siya ay nalunod, no? Pero ito po ay tinutulan namin. Ang sinabi po namin na bilang private prosecutors, nabigyan na sila ng 2 buwan na maximum allowance para antayin yung resulta ng kanilang petition for review. At ngayong nabesura na, ay hindi kami pumayag na ma-delay na naman ang arraignment. So ngayon po, tingin namin, importante na rin ang nangyaro. Nagkaroon na ng pagsasagot si Pemberton sa kanyang hindi pagsabi ng kanyang kung siya ay guilty or not guilty, dahil ito naman ay dahil pasok ng plea of not guilty ang hukuman, no? Dahil sa ating rules, pag hindi siya nagpasok ng plea, ay talagang hukuman na magpapasok ng not guilty. So, kumbaga in legal parlance, issues have been joined, no? So, importante po ito dahil ito po ngayon ang talagang hudyat na nagsimula na yung formal na proseso sa hukuman. At gaya ng aking nasabi kanina, no, bagamat matatapos ang pre-trial sa Biyernes, wala pong areglo, tuloy ang laban. Attorney, tuloy-tuloy na yung trial, no? Yes. Pero hindi nag-inhibit si Hindi po. Ang simula po ng paglilitis, kung hindi ako nagkakamali, ay pangatlong linggo ng Marso, araw ng Lunes at saka Martes. So Mondays and Tuesday, It will be a marathon trial, continuous trial, Monday and Tuesday, every week. Attorney, Nakasuit siya. Halos pareho na ng suit niya na dark suit at saka nakatay. Nakahandkap ba siya? Wala namang pagbabago, no? Ang pagbabago lang ngayon, hindi siya makatingin sa biktima. At saka ngayon, para siyang tupa na ayaw magsalita. Pero dati naman, paulit-ulit siya na homicide lang daw ang ginawa niya at hindi murder. Yes, naka-handcuff siya all throughout the trial. Inalis lang yung handcuff niya when he needs to sign. Okay? Attorney, Binasura yung motion. Yes.